Ikinwento ng ilan sa mga nakatakas na bihag ng Maute Group ang naging karanasan nila sa kamay ng mga terorista. Kinumpirma rin nila na nasa 40 pa ang hostage ng grupo kabilang ang isang pari. Para sa detalye ng Action Live si Kay Imson. Kay. Yes, Doc at Cheryl, kanina nga ayan, nakatakas ang 10 miyembro o 10 bihag nga ng teroristang grupo mula nga sa kamay ng mga Maute. At sa pakikipag-usap nga natin sa kanila, sinabi nila sa atin na halos nasa 40 bihag pa ang hawak ngayon ng grupo. Emosyonal ang mga lalaking ito matapos makatakas sa Maute Group at Abu Sayyaf kaninang umaga. Bakas sa mga sugat sa kanilang paa ang hirap ng pinagdaanan. Martes pa lang ng umaga o simula ng bakbakan na magdesisyon na silang lumikas mula sa Marawi. Pero pagdaan daw nila sa barangay Mapandi na kilalang pinagkukutaan ng Maute Group, hinarang sila ng mga rebelde at ikinulong sa isang gusali. Dito nila nakita ang iba pang bihag ng grupo, kabilang ang mga guro mula sa Dansalan College, ilang nurse at isang pare na posibleng si Father Chito Suganob. Sa tansya ng mga nakatakas, nasa 4 na po ang iba pang hostage. Kami, nandyan kami sa baba. Sa second floor, may mga babae na narinig namin. Teacher daw, sabi ng Maute. Buhay pa. Buhay pa, ma'am. Yung may pari daw na kasama. Mayroon daw, ma'am. Sabi pa ng kuwan, ma'am. Yung kumuha sa amin ng video. Sa wanted list na ipinakalat ng PNP, 2 ang kinilala ng mga nakatakas na bihag na kumuha sa kanila. Ang lalaking kinilalang si Alimar Hilal daw ang nagtali sa kanila, habang ang isa naman na kinilalang si Najib ang nagtuturo sa kanila ng sasabihin at kumukuha ng video. Ano daw ang dapat niyo sabihin? Sabihin mo sa kang Mr. Duterte, President, na kung hindi atras ang mga sundalo dito sa Marawi, talagang pupugutan kayo ng ulo. Nasa 10 hanggang 16 na tuong gulang lang daw ang ilan sa mga nagbabantay sa kanila. Pero kahit mga bata ay wala raw silang awa pagdating sa pagpatay. May maliliit pa, ma'am. Maliit pa. Mga 10 taon siguro. Gumana ng baril. Baby Armalite yung dala niya. O, siya yung nagpipicture sa may pinugutan na ulo. Noong Sabado, isang bihag ang pinugutan daw sa kanilang harapan. Maranaw, ma'am. Pinugutan ng babae, lalaki. Doon? Oh. Sa harapan nyo? O, sa harapan namin, ma'am. Pinapakita sa amin kung paano puputulin yung ulo nila. Ang iba sa kanila, nakalinya na rin daw kahapon na pupugutan. Bawat isa namin pupugutan ng ulo. Tapos natakot na kami. Kaya lang hindi na kami pag-iisip ng mabuti na maganda para makaalis kami. Kaya naman nakipagsapalaran na sila at tumakas habang abala ang Maute Group. Nandun sila sa taas, ma'am. Nagtago May helicopter eh. Doon kami nakakuha ng chimpo, ma'am. Tumatagak sila ng helicopter at saka eroplano. Humuhulog sila ng bomba. So yung Maute, nasaan sila? nagtatago sa Puputukan. sa mataas na building. Puputok din. Pero habang tumatakas, nalunod daw ang isa sa kanila habang tumatawid sa ilog. Pagtawid namin sa ilog, di namin siya nakita, nalunod na siya. Di na niya kaya yung kusog ng agos ng alon ng tubig. Kasi 3 araw kami hindi pinakain. Matapos matawid ang ilog, nakasalubong na raw nila ang tropa ng militar na agad tumulong sa kanila. Bok Cheryl, pansamantala muna mananatili sa kustodiya ng PNP ang mga nakatakas na bihag. Mananatili sila doon para nga sa questioning at pagkatapos niyan ay hihatid na sila sa kanilang mga tahanan. Bok Cheryl. Maraming salamat kay Imson.